Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can I've still been go. dreaming I on never in my rest, head should've like I've known, seen man, I still it. A go. life worth living is a life with me, and I'll do what I love till my heart stops beating. Subscribe ka naman. At para updated ka sa YouTube channel ko, click mo lang yung notification bell. Salamat! Arigato! Nagsimula ako sa mahirap na pamilya. 10 kaming magkakapatid at ako na ang bunso. Ang aking ama ay lumisan na noong 1-year-old pa lang ako. Ang aking ina naman ang siyang tumayo bilang ama at ina ko. Grade 3 ang natapos ng aking ina. Kaya naman sa diskarte niya ako nabuhay. Ang aking ina ay naging vendor ng iba't ibang klase ng prutas at gulay. Avocado, bayabas, banana, at kung ano-ano pa. Ibinebenta niya ito sa kalapit syudad. Aalis siya sa bahay namin ng madaling araw at makakabalik siya ng gabi na. Minsan kong nakita ang pagtitinda niya kapag hindi siya nakakaubos ng kanyang paninda ay bubuhatin niya ito. Talagang namang napakabigat. Ilalako sa mga pwedeng maging customer. Ang elementary life ko. Tuwing papasok kami sa school, maglalakad kami ng 35 minutes, 2.7 kilometers. Naranasan ko rin walang baon, walang ulam, asin na may tubig sapat na. Isa sa gawain namin ng kuya, pupunta kami sa gubat at maghahanap ng puso ng saging at syempre kibat-kibat namin yan papauwi. At ang gagawin naman ng inay ay ipagbebenta sa syudad. Sa pamamagitan nun, nagkakaroon kami ng baon sa school at makakain sa araw-araw. Isa lang ito sa aking experience nung ako'y elementary student. Dumating na ang high school life ko, naguntik na hindi pa matuloy dahil nga sa kakulangan sa pera. Buti na lang tinulungan kami ng aking mga kapatid, kaya na ipagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Kung iniisip ninyo na naging top notcher ako, huwag nyo nang isipin kasi hindi. Pero paano nga ba ako nakarating sa kinatatayuan ko ngayon? Halika't samahan mo pa ako sa kwento ko. Nakagraduate ako ng high school sa tulong ng aking mga kapatid na ngayon ay may mga asawa na at mga anak. Sa kagustuhan ko na makapagtapos ng pag-aaral hanggang college, pumasok ako bilang student assistant sa isang institution. Iba't iba ang naging karanasan ko dito. Ang trabaho ko ay maglinis ng kalahating building ng school. Matatapos ang paglilinis ko ng 1:00 ng madaling araw at gigising ako ng 5:00 ng madaling araw. At papasok ako sa school ng 7:00 ng umaga at ang klase ng school ay matatapos ng 6:00 ng hapon. Dito na kami magsisimulang maglinis. Kadalasan, papasok ako sa school nang walang laman ng aking tiyan sapagkat pinagdaramutan kami ng pagkain. Sinabi ko ito sa aking ina at ang ginawa niya, bumili siya ng malaking balot ng Skyflakes. Tuwing magtitinda siya sa syudad at iyon ang aking kinakain tuwing umaga. Nakaka-receive kami ng allowance 2 times in a month. Noong 1 to 2 months, 1,500 ang aming allowance. Tapos nalaman na ito ng pinakamay-ari at ang ginawa ay binabaan. Ang laki daw kasi. Kaya naging 600 every month. Tapos babawasan pa ng 100 pesos every month para daw kapag natapos ang semester, may pera kaming naipon. Mahilig akong mag-ipon kasi nung time na yun, nais kong bumili ng second hand cellphone. Kahit second hand, okay lang. Kaya yung allowance na natatanggap ko, isinisingit ko sa notebook ko. Doon ko iniipon. Isang araw nakita ito ng registrar ng school. Sinabi ko sa kanya yung dahilan ko.
na hindi pala naniwala sa akin. Nagpatuloy ang araw at may nangyaring di inaasahan. May nawalang pera sa office ng school. Alam niyo ba, ako kaagad ang pinagbintangan? Kinuha ko raw ang pera. Balik ko raw ito, yun ang sinabi sa akin. Pero syempre, ipinaglaban ko ang sarili ko na hindi ako. Ako daw ay sinungaling, ako daw ay malikot ang kamay. Yan ang mga katagang pinagsasabi nila sa akin na wala namang katotohanan. Natapos ang 1 taon at dahil hindi ko na kinaya, nag-resign ako. Hindi ko na natapos ang aking pag-aaral ng 2 years course sa kursong Consumer Electronics Servicing. At yung 100 pesos na kinukuha sa amin every month, hindi ko rin nakuha sapagkat ginawa kong kabayaran sa mga nawawala daw na mga tools and equipments. Pero magkaganon man ang buhay ko doon, nagpapasalamat pa rin ako sa kanila. Natuto ako kung ano ba talaga ang mundo. Naging matibay at matatag at pati na rin sa iba't ibang gawain. Para sa susunod na trabaho, alam ko na ang gagawin ko at mas pag-iigihin ko pa. Naghanap ako ng iba't ibang trabaho. At isa sa aking napasukan ay factory worker. Pinagbutihan ko ang aking pagtatrabaho dito. Naging line leader ako. Isa ito sa naging bunga ng aking pagpupursige. 8 months ang tinagal ko sa trabahong ito. Dahil napagkaalaman ko sa aking kapatid na ang Jollibee ay nagpapaaral, seed scholar. Dahil sa kagustuhan ko makapagtapos ng pag-aaral, kinarap ko kagad ito. Ang kinuha kong kurso ay BSIT, Bachelor of Science in Information Technology, sa school ng AITE, Asian Institute of Technology and Education, sa Chaong, Quezon. Dapat ito ay 4 years, 4 years na naging 5 years. Dahil hindi kayang i-full load ang aking mga subject sa isang semester, sapagkat hati ang oras ko, ang trabaho at pag-aaral. Pagtatrabaho sa umaga at pag-aaral sa gabi. Ang buhay, talagang maraming pagsubok bago mo kamtan ang isang ninanais. Habang working student ako, naranasan kong ma-hold up, pinukpok ng baril, tinutukan, hanggang sa makuha ang aking mga gamit. Akala siguro ng hold-upper, mayaman ako, kasi nung time na yun, marami akong dalang gamit. Andun yung uniform ng Jollibee at ng uniform ng school, kaya yung bag ko puno-puno. Talagang takot na takot ako ng mga oras na yun. Nung gabi na yun, hindi ako nakauwi. Pumunta ako sa police station at inireport ko ang nangyari. At pinuntahan naman ang pinangyarihan ng insidente. Doon ako nagpalipas ng gabi sa police station. At kinaumagahan, hindi pa ako umuwi. Nag-report rin ako sa aking ATM card sa Metrobank. At doon, naging mabait ang tadhana sa akin. May isang worker doon na tinulungan ako. Binigyan ako ng 100 pesos. At yung 100 pesos na yun, ang ginawa kong pamasahe para makauwi sa amin. Kaya naman laking pasasalamat ko sa worker na yun. Diyos na ang bahala sa iyo. Maraming salamat. Nagpatuloy pa rin ako sa aking adhikain na makatapos ng pag-aaral. Hindi ko inalintana o inisip ang pangyayaring yon upang hindi ko maabot ang aking mga pangarap. At yun na nga, nakagraduate ako. Nakuha ko ang aking certificate of completion. Actually, ako lang ang nakatapos sa kolehiyo sa aking pamilya. Kaya ang aking mahal na ina ay proud na proud sa akin. Hindi pa dito nagtatapos ang pagsubok sa buhay ko. Dahil Tanda natin, marami pang problema Sa at pagsubok pag-aapoy pa ang lamang darating sa buhay ay hanggat nagpapatuloy ka sa iyong buhay. Nakagraduate nga ako ng college at naghanap na ng trabaho kung saan ako nag-apply at hindi ako natanggap. Iba't ibang ahensya na rin ang aking pinuntahan. Wala pa rin. Masyado nang naging matagal ang paghahanap ko ng trabaho. Kaya nagdesisyon ako na magtrabaho muna sa factory ng Monde Emuesan.
Natapos ko naman ang aking contract at panibago na namang apply ang gagawin ko. Habang inaasikaso ko ang aking panibagong requirements, nakausap ko ang aking malayong pinsan at sinabi sa akin ang about sa Japan. Merong isang ahensya na nagpapaalis papuntang Japan. Ang requirements ay kailangan mo mag-aral ng Nihongo, salita ng Hapon. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, nag-apply agad ako at natanggap naman. Ang kanilang process or sistema ay study now, pay later. Alam naman natin na kailangan mo ng malaking pera bago ka makaalis ng Pilipinas. Nag-aral ako ng almost 1 year ng Nihongo at skills ko sa magiging trabaho ko. Natapos ko ang pag-aaral at nakapasa ako. Year 2018, nakarating ako ng Japan at kasalukuyan ngayon nagtatrabaho dito. At ini-enjoy ang buhay Japan. Hello guys, please support my YouTube channel. Just click, share, like, and subscribe. Subscribe!